Akala mo siguro, kilala mo na ang mga tao sa paligid mo. Pakiramdam mo, kaya mong makita kung sino ang toxic. Alam mo kung kailan mabigat ang energy ng isang tao, kung kailan may kakaiba sa ugali nila, at kung kailan lumalagpas na sila sa limitasyon ng dapat mong tanggapin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na panganib ay hindi laging halata? Paano kung ang mga taong may kakayahan na sirain ang buhay mo ay hindi yung mga obvious na masama, kundi yung mga mukhang mabait, maamo, maayos kausap, at minsan sarili mo pang pamilya? Habang busy kang umiwas sa mga obvious na kontrabida, baka hindi mo namamalayan na may mas tahimik at mas mapanganib na nakapasok sa isip mo. Hindi galit, hindi sigaw, hindi garapalang paninira, kundi ang unconscious ng ibang tao na unti-unting humahalo sa sarili mong mundo. Ito ang matagal pinag-aralan ni Carl Jung sa mga sinulat niya. Lalo na sa The Ego and the Unconscious, ipinakita niya na karamihan sa tunay na nagpapatakbo sa tao ay hindi naman galing sa conscious mind. Hindi lang ito tungkol sa iniisip mo. Hindi lang ito tungkol sa nararamdaman mo. Mas malalim ito. At ang mas nakakatakot, hindi lang ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa lahat. At dito nagsisimula ang tunay na panganib. Dahil kapag ang isang tao ay bulag sa sarili niyang dilim, hindi nawawala ang dilim na iyon. Naghahanap lang ito ng mapaglalagyan. At kadalasan, ikaw ang napipili. Pag-isipan mo, ilang beses ka nang naubos pagkatapos makausap ang isang tao? Ilang beses ka nang nasisi sa bagay na hindi mo naman ginawa? Ilang beses ka nang ginawang tagapagligtas sa problemang hindi naman sa iyo nagsimula? Tinawag ito ni Jung na projection. Kapag ang isang tao ay binabato sa iyo ang mga bagay na ayaw niyang harapin sa sarili niya. At mula sa sandaling yon, hindi ka na nila tunay na nakikita. Nagiging larawan ka na lang, salamin, kaaway, tagapagligtas. Sa video na ito, isa-isa nating aalisin ang maskara ng mga taong emosyonal na mapanganib. Mga taong hindi laging nananakit dahil masama sila, kundi dahil pinapatakbo sila ng mga puwersang hindi rin nila lubos na naiintindihan. Pero higit pa roon, haharapin din natin ang isang mas hindi komportableng posibilidad na baka ang isa sa mga mukhang ito ay hindi lang nasa paligid mo, baka nasa loob mo rin. Handa ka na ba? Huminga ka ng malalim. Dahil pagkatapos mong marinig ito, may mga tao kang hindi na muling makikita sa parehong paraan. At mas mabigat pa roon, baka pati ang sarili mo, hindi mo na rin matingnan tulad ng dati. Isipin mong kasama mo ang isang taong halos lahat ng nararamdaman niya ay parang napupunta sa iyo. Kapag mabigat ang loob niya, ikaw ang nagiging dahilan. Kapag magulo ang isip niya, parang presensya mo ang nagtitrigger. At habang tumatagal, napapansin mong unti-unti kang ginagawang may kasalanan sa mga emosyon na hindi mo naman nilikha. Sa simula, hindi ito halata. Mukha lang silang marupok, sensitive, komplikado. Para bang isa lang silang taong maraming pinagdadaanan at kailangan lang ng kaunting pagdamay. Pero kalaunan, mare-realize mo na hindi ka pala tumutulong sa isang simpleng sugat.
Hinihila ka na pala sa isang psychological battlefield na hindi naman sa'yo nagsimula. At mas masakit pa, doon ka pa inilalagay sa posisyong dehado ka na agad. Ito ang unconscious manipulator. Isang taong hindi aware sa sarili niyang sugat, trauma at emotional fragments, kaya imbes na harapin ang mga ito sa loob, ibinabato niya sa ibang tao bilang paraan ng psychic survival. May isang mahalagang idea si Jung dito. What we do not confront in ourselves, we encounter as fate. At kadalasan, ang fate na yon ay hindi abstract. May muka ito, may pangalan, at minsan kasalo mo pa sa hapag araw-araw. Ang unconscious manipulator ay isang taong pinapatakbo ng mga bagay na matagal nang nakarepress sa loob niya. Mga sugat na hindi nahilom, emosyon na hindi na proseso, at mga conflict na hindi niya matanggap na kanya. Kaya sa halip na tumingin paloob, ikaw ang ginagawang canvas ng lahat ng hindi niya kayang harapin sa sarili niya. Ito ang tinatawag ni Jung na projection. Normal itong function ng psyche. Lahat ng tao may tendency mag-project, pero kapag hindi ito nakikilala, nagiging mapanira ito. Sa ganitong estado, hindi ka na nila nakikita kung sino ka talaga. Hindi na ikaw ang kaharap nila. Ang nakikita nila ay isang nawawalang parte ng sarili nila at nirereakta nila yon na parang totoo. Dito nagsisimula ang tahimik na manipulation. Kapag galit sila, ikaw ang dahilan. Kapag malungkot sila, ikaw ang nagkulang. Kapag nakakaramdam sila ng inferiority, ipaparamdam nilang ikaw ang mayabang. At sa sobrang subtle ng distortion na ito, ikaw mismo ang magsisimulang magtanong sa sarili mo. Masyado ba akong insensitive? May mali ba talaga sa sinabi ko? Ako ba ang toxic dito? At dito kanila unti-unting nakukuha. Hindi sa sigaw, hindi sa direktang utos, kundi sa emotional pressure na halos hindi mo mamalayang gumabalot na pala sa isip mo. Mas delikado pa, kadalasan charming ang mga taong ganito. May charisma, may emotional depth, may aura ng pagiging misunderstood na nagtutulak sa'yo para isipin na baka ikaw ang taong makakaintindi sa kanila ng mas mabuti kaysa sa iba. Pero habang sinusubukan mong iligtas sila, ang totoo, ikaw ang unti-unting lumulubog. Nagbabala si Jung na ang projection ay mapanganib dahil nilalagay ka nito sa isang symbolic role. Tagapagligtas, kaaway, taksil, magulang. Kahit ano, basta hindi ikaw. At kapag namuhay ka sa isang relasyong simboliko, namumuhay ka sa ilusyon. Hindi ka na tao sa paningin nila. Isa ka na lang distorted reflection ng unconscious nila. Ang tanging paraan para protektahan ang sarili mo laban sa unconscious manipulator ay awareness. Kilalanin ang pattern. Putulin ang invisible thread na nagdurugtong sa'yo sa emotional narrative nila. At higit sa lahat, ugaliing itanong sa sarili mo, itong bigat bang nararamdaman ko? Akin ba talaga ito? O naipasa lang sa akin? Dahil ang unconscious manipulator ay hindi pumapasok sa buhay mo ng marahas. Pumapasok sila sa siwang ng empathy mo. At kapag nakilala mo na ang pattern na ito, mas mauunawaan mo ang susunod na uri. Ang taong hindi lang nagpo-project ng conflict, kundi nabubuhay mismo sa likod ng maskara. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang persona bearer, ang taong sobrang kapit sa image niya, hanggang sa hindi lang niya niloloko ang mundo, pati ikaw,
unti-unti na ring nakakalimot kung sino ka talaga. Kung may sense sa'yo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Hindi lahat ng delikadong tao ay magulo, emosyonal o halatang may tinatago. Minsan, ang pinakamapanganib ay yung mukhang pinakamaayos. Isipin mong may kasama kang isang taong laging tama ang timpla ng kilos. Maayos magsalita, maingat kumilos, palaging presentable, palaging composed. Para bang alam niya ang tamang bersyon ng sarili niya na dapat ipakita sa bawat sitwasyon. Sa unang tingin, parang wala namang problema. Sa totoo lang, baka hanga ka pa nga sa kanya. Baka isipin mo, sana ganito rin ako kaorganisado. Pero habang tumatagal, may mapapansin kang kakaiba. Parang may kulang. May tawa pero walang koneksyon. May tamang salita pero walang lalim. May presensya pero parang wala talagang totoong tao sa likod nito. Ito ang persona bearer. Ayon kay Jung, ang persona ay ang social mask na isinusuot natin para makaangkop sa mundo. Hindi ito agad masama. Kailangan natin ito para gampanan ang mga role natin bilang empleyado, kaibigan, magulang, anak, leader. Pero ang problema ay nagsisimula kapag ang isang tao ay sobrang nakakapit sa maskarang ito hanggang sa makalimutan niya kung sino talaga siya sa ilalim nito. Sa The Ego and the Unconscious, malinaw ang punto ni Jung. Ang persona ay hindi ang tunay na sarili. Isa itong anyo na nabuo mula sa inaasahan ng lipunan, pamilya at kapaligiran. At kapag ang isang tao ay naniwalang iyon na ang kabuuan niya, nagsisimula ang pagkalayo niya sa sarili niyang kaluluwa. Ito ang nangyayari sa persona bearer. Hindi na siya nabubuhay para maging totoo. Nabubuhay na siya para magmukhang tama. Hindi na niya tanong ang, ano ba talaga ang nararamdaman ko? Ang tanong na lang ay, ano ang dapat kong ipakita? At dito siya nagiging delikado. Dahil ang taong sobra ang kapit sa image, hindi lang niloloko ang iba. Unti-unti rin niyang pinipilit ang mga tao sa paligid niya na makisali sa palabas. Mapapansin mo ito sa paraan ng pakikitungo nila sa emotions. Kapag may sinabi kang masyadong totoo, nagiging uncomfortable sila. Kapag may pinakita kang pain, gulo, insecurity o tunay na emosyon, parang gusto nilang umatras. Hindi dahil hindi sila marunong makinig, kundi dahil lahat ng totoo ay banta sa mundong maingat nilang binuo. Ang persona bearer ay bihirang humarap sa gulo ng sariling loob. Mas gusto niyang manatiling polished kaysa maging authentic. Mas gusto niyang kontrolado ang imahe kaysa kilalanin ang sariling kahinaan. At habang kasama mo ang ganitong tao, may nangyayarin sa'yo. Unti-unti, nagsisimula ka ring magbantay sa sarili mo. Pinipili mo ang sasabihin mo. Nililimitahan mo ang mararamdaman mo. Itinatago mo ang parts ng sarili mong hindi presentable. At bago mo pa mamalayan, pati ikaw, nagsisimula ng magsuot ng maskara. Ito ang tahimik na epekto ng persona bearer. Hindi siya laging nananakit sa direktang paraan. Pero ginagawa niyang mababaw ang espasyo sa paligid niya. Ginagawa niyang imposible ang tunay na koneksyon.
At kapag matagal kang nabuhay sa ganong klaseng environment, may panganib na makalimutan mo rin kung ano ang tunog ng sarili mong authentic na boses. Nagbabala si Jung na ang sobrang identification sa persona ay isa sa pinakamalaking hadlang sa individuation, ang proseso ng pagiging buo bilang tao. Dahil kapag ang isang tao ay lubos ng na-hypnotize ng role na ginagampanan niya, hindi na siya lumalago. Umiikot na lang siya sa pangangailangang tanggapin, hangaan at paniwalaan ng iba. At kapag may taong ganito sa buhay mo, may tendency na madamay ka rin sa pagkakulong na yon. Pero may mas madilim pang nangyayari sa ilalim ng maskarang ito. Dahil ang lahat ng emosyon, pagnanasa at bahaging hindi nila pinapayagang makita ng mundo ay hindi naman nawawala. Hindi ito basta nalulusaw, naiipon ito, nabubulok sa ilalim ng surface. At habang pinapaganda nila ang imahe nila sa labas, may isang bagay na dahan-dahang lumalaki sa loob. Ang aninong matagal nilang ikinulong. At sa susunod na bahagi, haharapin natin ang owner of the repressed shadow. Ang taong mukhang kontrolado at maayos sa labas, pero sa loob ay may dilim na matagal nang naghihintay sumabog. May mga taong sa unang tingin, parang wala kang makikitang mali. Kontrolado, maayos, disente, palaging kalmado. Palaging tama ang kilos, tama ang tono, tama ang timing. Para bang bihirang magkamali at lalong bihirang mawalan ng control. Pero minsan, ang pinakatahimik na tao ang may pinakamatinding bagyong kinikimkim. Ito ang owner of the repressed shadow. Ayon kay Jung, ang shadow ay ang bahagi ng sarili na ayaw nating kilalanin. Mga emosyon, pagnanasa, inggit, galit, insecurity, at maging mga potensyal na hindi natin matanggap bilang bahagi ng kung sino tayo. Hindi ito nawawala dahil lang itinanggi natin. Hindi ito kusang nawawala dahil lang pinilit nating maging mabuting tao. Sa halip, lalo lang itong lumalalim sa unconscious. At habang mas matagal itong kinukulong, mas nagiging mapanganib ang paraan ng paglabas nito. Ang taong may repressed shadow ay kadalasang mukhang mabait, disciplined at respectable. Pero mapapansin mo, may kakaiba sa paraan ng reactions niya. Mabilis siyang mairita sa biglaang pagpapahayag ng iba. Hindi niya matiis ang emotional intensity. Masyado siyang judgmental sa mga ugaling, lihim din niyang kinatatakutan sa sarili niya. At kapag tuluyang nawala ang kontrol niya, hindi simpleng paglabas lang ng emotion ang nangyayari. Pagsabog ito. Isang sobrang reaksyon sa maliit na bagay. Isang galit na hindi tugma sa sitwasyon. Isang resentment na matagal nang kinikimkim. Naghihintay lang ng maling sandali para makawala. Ito ang babala ni Jung. Habang mas matibay ang persona, mas malalim ang repressed shadow. At habang mas malalim ang repression, mas marahas ang posibleng paglabas nito. Kaya ang ganitong tao, madalas hindi mo agad tatawaging dangerous. Pero kapag matagal mo na silang kasama, mararamdaman mo na para kang laging nasa tabi ng emotional minefield. Hindi mo alam kung anong salita, anong kilos, o anong simpleng trigger ang biglang magpapasabog sa kung anong matagal nang nakatago sa loob nila. At ang mas nakakatakot, hindi lang madidilim na katangian ang laman ng shadow. Kasama rin dito ang lakas, pagiging malikhain, pagnanasa, at katotohanan na matagal ding pinigilan.
Pero kapag hindi ito natanggap at naunawaan, lahat ng maaaring maging source ng growth ay nagiging panganib. At ang panganib na yon, hindi lang sa kanila bumabagsak. Dumidikit ito sa mga taong pinakamalapit. Pero may isang mastusong anyo pa ng taong hindi lang nire-repress ang sariling dilim, kundi ginagamit pa ang morality, guilt, at pagiging tama para kontrolin ang iba. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang moral controller. Ang taong hindi lang takot sa sariling anino, kundi pinaparamdam din sa'yo na kasalanan ang maging tao. Hindi lahat ng taong kumokontrol sa'yo ay gumagamit ng sigaw o matinding emosyon. May iba na mas tahimik, mas malinis pakinggan, at mas mahirap kontrahin. Sila yung mga taong laging may tama at mali, laging may dapat at hindi dapat. Laging may standard kung paano ka dapat magsalita, kumilos, magmahal, at mabuhay. Sa umpisa, pwede mo pang isipin na concern lang sila, na gusto ka lang nilang ituwid, na baka mas disciplined lang sila kaysa sa karamihan. Pero habang tumatagal, may isang mabigat na pakiramdam na unti-unting sumasama sa presensya nila. Guilt. Ito ang moral controller. Ayon kay Jung, kapag ang isang tao ay hindi marunong humarap sa sarili niyang shadow, madalas hindi niya ito nakikilala bilang kanya. Sa halip, ipinapasa niya ito sa ibang tao. At isa sa pinakadelikadong paraan nito ay ang paggamit ng morality bilang maskara ng control. Ang moral controller ay hindi lang basta judgmental. Mas malalim ang galaw niya. Kailangan niyang makita ang sarili bilang matuwid para hindi niya harapin ang sarili niyang contradiction, desire, at hidden impulses. Kaya ang mga bagay na hindi niya matanggap sa sarili niya, pinupuna niya sa iba. Kapag masaya ka sa paraang hindi niya kontrolado, may nasasabi siya. Kapag malaya kang magpahayag ng emotion, may issue siya. Kapag pumili ka ng landas na hindi pasok sa moral framework niya, ipaparamdam niyang may mali sa'yo. At ang mas mahirap dito, kadalasan hindi naman siya mukhang kontrabida. Madalas, ang dating niya ay principled, responsible, mabuting tao. Pero sa ilalim nito, may isang tahimik na pangangailang ang kontrolin kung paano ka dapat maging tao. Sa mundong ito, hindi ka lang basta hinuhusgahan. Unti-unti kang hinuhubog sa ideal na gusto niyang makita. At kapag hindi ka sumunod, hindi lang niya kukuwestiyonin ang choice mo. Kukuwestiyonin niya ang pagkatao mo. Ito ang reason kung bakit nakakaubos ang ganitong klaseng tao. Hindi dahil sumisigaw sila, kundi dahil pinaparamdam nila sa'yo na ang pagiging natural mo ay mali. Na ang desire mo ay kahinaan. Na ang pagkakamali mo ay hindi bahagi ng pagiging tao, kundi ebidensya na may diferensya ka. Nagbabala si Jung na ang sobrang moralism ay madalas hindi senyales ng kalinawan, kundi ng repression. Kapag ang isang tao ay obsessed sa pagiging malinis, may posibilidad na may bahagi siyang desperadong itinatago sa loob. At habang ikaw ay patuloy na nabubuhay sa ilalim ng tingin ng isang moral controller, may panganib na hindi mo mamalayan na pati sariling boses mo ay napalitan na ng guilt na hindi naman talaga sa'yo nagsimula. Pero may isa pang uri ng tao na mas unpredictable kaysa rito. Hindi nila kailangang maging moralistic. Hindi nila kailangang magmukhang tama. Dahil ang totoo,
Sila mismo ay madalas walang kontrol sa puwersang nagpapatakbo sa kanila. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang complex ridden person. Ang taong kayang mahalin ka ngayon at sirain ka bukas, hindi dahil gusto niya, kundi dahil ang mga sugat ng nakaraan ang siyang humahawak ng manibela ng isip niya. May mga taong hindi mo talaga mabasa. Sa isang sandali, sobrang lambing nila. Present, maalalahanin. Parang ikaw ang pinakaligtas na tao sa mundo nila. Pero ilang sandali lang, para bang may biglang nagbago. Tumatahimik sila. Nanlamig ang pakikitungo. Nagalit. O inakusahan ka ng bagay na ni minsan hindi mo naisip gawin. At dun, nagsisimula ang pagkalito. Paano naging mali ang simpleng biro? Paano naging banta ang maayos mong tanong? Paano naging insulto ang intensyon mong maging malapit? Ito ang complex-ridden person. Para kay Jiang, ang complex ay hindi lang simpleng insecurity o bad mood. Isa itong buhol-buhol na kumpol ng emosyon, alaala at sugat na nakabaon sa unconscious. Nabubuo ito mula sa trauma, rejection, abandonment, shame, humiliation, at iba pang karanasang hindi kailanman tunay na naproseso. At kapag na-trigger ang complex, hindi na ang present moment ang nire-reactan ng tao. Ang nire-reactan niya ay ang multo ng nakaraan. Maaaring isang simpleng salita lang ang narinig niya, pero sa loob niya, bumalik yon bilang lumang sugat. Isang tono lang ang napansin niya, pero sa psyche niya, tunog na yon ng pagtanggi, pang-iiwan o pagmamaliit. Kaya kahit mukhang maliit lang ang nangyari sa labas, sobrang laki ng reaksyon sa loob. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap makisama sa ganitong tao. Hindi dahil masama sila, kundi dahil hindi sila ganap na present. Bahagi ng isip nila ay bihag pa rin ng dati. At kapag matagal kang malapit sa isang taong pinapatakbo ng complexes, mapapansin mong nagbabago ka rin. Nagsisimula kang maglakad ng maingat. Pinipili mo ang bawat salita. Iniiwasan mo ang mga topic na baka makagising sa kung anong natutulog sa loob nila. Unti-unti, para kang laging nasa alert mode. Ito ang pinakamapanganib sa complex-ridden person. Nakaka-addict ang bond sa kanila. Dahil hindi naman sila laging magulo, may mga sandaling sobrang lambing nila, sobrang totoo, sobrang sarap mahalin. At iyon ang humahawak sa'yo. Umaasa kang baka bumalik ulit ang version nilang iyon. Kaya kahit paulit-ulit kang nasasaktan, nananatili ka pa rin. Pero ang sabi ni Jiang, kapag ang tao ay hindi nakakakilala sa sariling complexes, ang complexes ang kumikilala para sa kanya. Sila ang nagsasalita. Sila ang nakakaramdam. Sila ang kumikilos. At kapag ganoon, hindi lang unstable ang relasyon. Unti-unti ka ring hinihila paloob sa kaguluhan ng psyche nila. Pero may mas tahimik pang uri kaysa rito. Hindi sila laging sumasabog. Hindi sila laging nang-aakusa. Hindi sila laging dramatic. Sa halip, dahan-dahan kanilang inuubos. Hindi sa isang malaking sugat, kundi sa araw-araw na pag-drain ng lakas, oras at pagkatao mo. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang psychic vampire. Ang taong hindi laging humihingi ng dugo, pero halos wala nang iniiwan sa'yo pagkatapos kanyang maubos.
taong hindi naman talaga naghahanap ng presensya mo. Ang totoo, energy mo ang kailangan nila. Hindi sila laging galit. Hindi sila laging agresibo. Hindi sila laging obvious na manipulative. Sa katunayan, madalas ang dating nila ay vulnerable, needy, o parang ikaw lang ang tanging taong nakakaintindi sa kanila. Pero habang tumatagal, may isang bagay kang hindi maitatanggi. Pagkatapos mo silang makasama, pakiramdam mo pagod ka. Hindi lang simpleng pagod, ubos. Parang may kung anong hinila palabas sa'yo na hindi mo na agad maibalik. Ito ang psychic vampire. Hindi ito eksaktong terminong ginamit ni Jung, pero malapit ito sa mga paalala niya tungkol sa unhealthy psychic entanglement, emotional dependency, at mga relasyong nawawala ang malinaw na hangganan ng sarili. Para kay Jung, ang isa sa pinakamalaking banta sa individuation ay ang symbiotic bond. Ang relasyong hindi na malinaw kung saan nagtatapos ang isang tao at saan nagsisimula ang isa pa. At dito nabubuhay ang psychic vampire. Kailangan nila ang atensyon mo, ang oras mo, ang emotional availability mo, ang kakayahan mong magbuhat ng bigat na hindi naman sayo. Sa umpisa, parang simpleng support lang ang hinihingi nila. Konting pakikinig, konting pag-intindi, konting presence. Pero habang tumatagal, hindi mo namamalayan na hindi na ito support. Parang obligation na. Nagsisimula kang makaramdam ng guilt kapag gusto mong mapag-isa. Para bang masama kang tao kapag hindi ka available. Para bang ang simpleng paghingi mo ng space ay betrayal na sa kanila. At dito ka unti-unting nasasakal. Dahil ang psychic vampire ay bihasa sa pagbaliktad ng roles. Sila ang nangangailangan, pero ikaw ang magmumukhang malamig. Sila ang kumakapit, pero ikaw ang magmumukhang selfish kapag bumitaw. Sila ang umaasa sa iyo para mabuo, pero ikaw ang makukondisyon na maniwalang kasalanan mong mapagod. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang ganitong tao. Hindi dahil dramatic sila, hindi dahil lantaran silang nananakit, kundi dahil dahan-dahan nilang binubura ang hangganan mo hanggang hindi mo na alam kung alin pa ang sayo at alin ang sa kanila. At kapag umabot ka sa puntong yon, hindi lang energy ang nawawala sa'yo, pati sarili mo. Pero dito rin nagtatapos ang pinakamahalagang aral ni Jung. Dahil sa dulo, ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa pag-iwas lang sa mga mapanganib na tao. Nanggagaling ito sa pagharap sa sariling unconscious, sa pagkilala sa sariling shadow, at sa pagtangging maging sisidlan ng hindi mo naman dapat pasan. Dahil baka sa ilang punto ng buhay, ikaw rin ay naging manipulator, bearer of the persona, owner of the repressed shadow, moral controller, complex-ridden person, o psychic vampire. Walang sinuman ang ligtas dito. Ang kaibahan lang ay ito. Sino ang may tapang na tumingin sa loob? At sino ang patuloy na ipapasa sa iba ang bigat na dapat siya mismo ang humarap? Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi lahat ng mapanganib na tao ay halatang mapanganib. Hindi lahat ng nananakit ay mukhang nananakit. At hindi lahat ng sugat na dinadala mo ay ikaw ang may gawa. May mga tao talagang hindi mo agad makikilala sa una. Hindi dahil magaling silang magkunwari,
kundi dahil sila mismo ay hindi pa mulat sa mga puwersang napapatakbo sa kanila. Mga anino, trauma, complexes, repressed desires, at mga sugat na matagal nang gumagalaw sa ilalim ng surface. At kapag hindi ito nahaharap, naghahanap ito ng ibang sisidlan. Minsan, ikaw yon. Pero ito rin ang mahirap tanggapin. Hindi lang ito tungkol sa kanila. Dahil kung totoo ang mga paalala ni Jiang, kailangan din nating harapin ang posibilidad na sa ilang bahagi ng buhay natin, tayo rin ay naging bulag sa sarili nating anino. Tayo rin ay naisalamin sa iba. Tayo rin ay nakapagsuot ng maskara. Tayo rin ay nakapanakal, nakapagpabigat o nakapagpasa ng sarili nating hirap sa ibang tao. Walang taong ganap na ligtas sa unconscious. Ang tanong lang ay ito: sino ang handang makakita? Sino ang handang umamin? At sino ang handang putulin ang cycle? Dahil ang tunay na freedom ay hindi nagsisimula sa pagkontrol sa ibang tao. Nagsisimula ito sa pagbalik sa sarili, sa pagkilala sa kung ano ang sayo at kung ano ang hindi, sa pagtigil sa pagdadala ng bigat na hindi mo naman responsibilidad, at sa pagharap sa mga bahagi ng sarili mong matagal mo nang iniiwasan. Ito ang simula ng tunay na self-knowledge. Ito ang simula ng psychic sovereignty. At ito rin ang simula ng mas malinaw mong pagtingin sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa'yo, alin sa mga mukha na ito ang pinakapamilyar sa'yo? Alin dito ang matagal mo nang kinakaharap sa ibang tao? At mas mabigat pa roon, alin dito ang nakita mo rin sa sarili mo? Iwan mo sa comments ang sagot mo. Dahil minsan, ang simpleng paglalagay ng pangalan sa pattern ang unang hakbang para makawala rito. At kung nakaabot ka hanggang dito, baka hindi ito aksidente. Baka handa ka nang makita ang mga bagay na matagal mong hindi pinapansin. At kapag nangyari yon, hindi ka na basta babalik sa dating paraan ng pagtingin mo sa mga tao o sa sarili mo.